President Bongbong Marcos continues his activities at the 47th ASEAN Summit in Kuala Lumpur, Malaysia. And for the details, we have mobile journalist Julie Baiza. Julie, okay, nasa Malaysia ka ba ngayon? Mukhang maliwanag dyan. Yes, Lord Paulina, katatapos lang nung ilang mga summit na dinaluhan ng Pangulong Bongbong Marcos dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Nasabi niya doon sa pagdalo sa 28th ASEAN-China Summit, patuloy daw na makikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ASEAN at sa China para sa ugnayan at diplomacy sa South China Sea habang ipinatutupad yung karapatan ng bansa sa ilalim ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa harap mismo ni Chinese Premier Li Qiang, nilinaw ng Pangulo na yung ugnayan at kooperasyon hindi raw maaaring sabayan ng mga coercion o panggigipit. Hinimok din niya yung ASEAN at China na pag-aralan pa yung ibang cooperative activities na maaaring gawin. Na alinsunod daw yan sa framework ng Declaration on the Code of Conduct of Parties in the South China Sea. Binanggit din niya yung posibleng kooperasyon sa ocean meteorology at pagtitiyak nga nung maritime safety. Binigyan din ng Pangulo na kung talagang nanaisin daw yung kapayapaan at stability sa karagatan, mahalaga din yung self-restraint ng mga bansa na involved nga sa iba't ibang mga dispute. Muling binanggit ng Pangulo na nababahala siya sa insidente ng nararanasang panggigipit ng mga mangingisdang Pilipino dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Hindi ito yung unang beses na nagsalita si PBBM tungkol dyan sa nakaraang US-ASEAN Summit. Binakbakan na rin ng Pangulo yung mga action or dangerous maneuvers na ginagawa nga raw. Bagamat wala siyang pinangalanan na anumang bansa, malinaw naman na ilang beses nang ipinrotesta ng Pilipinas yung pangharas ng China sa barko ng Pilipinas at mga personnel natin dyan sa West Philippine Sea. Ngayong hapon, ito papasok na nga tayo, nakatakda na kasing i-hand over o i-turn over ng Malaysia yung chairmanship or yung chairship ng ASEAN sa Pilipinas. Tayo na yung mamumuno niyan pagdating ng 2026 o sa susunod na taon. Nakausap natin yung Presidential Communications Office and kahapon, ang nasabi nila, medyo madugo yung magiging preparasyon and titingnan nga nila kung paano yung latag ng mga paghahanda. Mamaya si Pangulong Bongbong Marcos pagkatapos ng turnover, magkakaroon ng kapihan sa media, so inaasahan natin na bibigyan niya tayo ng update. Ano ba yung mga inihahanda na ng pamahalaan at ano yung expectations sa pag-chair natin nitong ASEAN sa susunod na taon. May isang hindi nadaluhan ang Pangulo, yung ASEAN-Japan Summit, if I'm not mistaken. Tama ba? Pero nilinaw na ng PCO na dinaluhan niya ng Pangulo. Bagamat wala nga siya doon sa larawan, ang dahilan ng photo opportunity kasi wala siya dahil nasa extended bilateral meeting siya with the United Nations. Yun, oo. With no less than si Guterres. Si Guterres himself. Pero yung pinag-usapan ba yung mga karapatan natin sa ating mga karagatan o may iba pa mga issues na diniscuss daw? Ito yung karaniwan yung usapin ng West Philippine Sea, yung nare-raise ng Pangulo sa iba't ibang mga summit na dinadaluhan niya sa kanyang mga interventions. Pero hindi rin naman nawawala sa usapin. Of course, yung economic aspect, lalo pinag-uusapan nga rin dito yung mga trade and cooperation ng iba't ibang ASEAN member countries. May mga nilagdaan din kasi na agreement gaya nung ATIGA at saka yung nilagdaan nga ngayon yung ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 upgrade na makatutulong daw yan para sa mga maliliit na negosyante among ASEAN member countries. Pero Julie, in-announce din ng United States na after the ASEAN Summit, natanggal na rin ngayon ang duties on select goods from ASEAN countries like Thailand, Malaysia, and Cambodia. So ang tanong ng marami, ba't hindi daw kasama ang Pilipinas considering that we are one of the oldest allies of the United States? Wala tayong word kung nagkaroon ng sa sidelines ng meeting si Pangulong Bongbong Marcos with US President Donald Trump dito. Wala na rin namang naging update bukod nga doon sa matapang na pahayag ng Pangulo tungkol sa West Philippine Sea doon sa US-ASEAN Summit. Okay. So Julie, after ng ASEAN Summit, diretso na ba itong si President Bongbong Marcos sa 32nd APEC Economic Leaders Meeting sa South Korea? October 30. Mamaya pagkatapos ng kapihan after the summit, uuwi muna ang Pangulo ng Pilipinas at saka muling lilipad patungo naman dyan sa APEC. Oo, at hindi raw maging hadlang itong mga kontrobersya, ayon doon sa tagapagsalita
ng Foreign Affairs Department tungkol doon sa ating pakikitungo sa mga sa kasapi sa Asia-Pacific Economic Cooperation. Pero okay, Julie, ibig sabihin ba niyan uuwi ka rin at magpapalit ka lang ng maletang mamahalin papunta ng South Korea? Hindi ako kasama sa APEC. Aray. So, Sayang. hindi ako kasama. Oo. Sa sementeryo ka daw dito sa Laloma. Oo, sa sa libingan ng mga bayani. Alibingan ng mga bayani. Mahalaga yan. Okay. So, may tanong ka pa ba kay Julie? And then sige, last na pahabol na lang, Julie, dyan sa Malaysia, clarify din ni Palace Press Officer na si Claire Castro, na nagkaroon si President Marcos ng order for manufacturers and stakeholders not to make price adjustments on basic commodities this holiday season. So, tama ba? So, walang price freeze, pero ano yung mangyayari? Nilinaw nga ni Palace Press Officer Claire Castro kasi yung unang lumabas, iniutos ng Pangulo yung price freeze. So ngayon, kanina, finalo up natin kay Yusek Claire Castro, ano ba talaga yung naging direktiba ng Pangulo? Ang sabi niya, hindi naman daw yun price freeze, kundi inatasan niya yung Department of Trade and Industry na mag-monitor o magbantay sa presyo at na hindi nga daw magkaroon ng price increase o pagtaas sa presyo ng prime at basic commodities ngayong holiday seasons hanggang sa end ng year. And yung naman daw commitment ng mga local manufacturers at ng stakeholders, makikipagtulungan o makikipag-ugnayan sila sa bansa. So again, hindi siya price freeze, kundi utos na pag-monitor sa price increase. So babantayan lang. O sana rin makinig yung sinabi niya nung Sabado ng Pangulo na sana sa DPWH tigilan na yung overspending. No? Sana all makinig. Okay, may panahon ba kayo mag-ikot-ikot dyan, Julie, o very tight ang schedule ninyo? Actually, very tight kasi kailangan ko lang pumasok para sa turnover, sa handover ceremony. And then right after that, kailangan na naming habulin ng Pangulo para sa kapihan. Mga 30 minutes lang yung ibibigay sa amin. And kailangan ng lumipad pabalik ng Pilipinas. Alright, baka maiwanan ka ng eroplano. Maraming salamat ng ating mobile journal, Julie Baiza, reporting live from Malaysia.